Hello there, Leo sign. Welcome to your monthly reading. Leo, this reading is for the month of September. Love reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Leo, hindi lahat ng Leo maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Leo sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Okay, Leo, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements. Your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, Leo, especially your moon sign, especially your moon sign. So, Leo, tignan natin ano yung pwedeng mangyari this month of September. Titignan muna natin what is happening right now. So, ano yung possible, o ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo, Leo. Masaya ako pagkasama ka, or pagkasama kita. So, Leo, masaya daw siya pagkasama ka. So, Leo, let's see your situation or your person's situation. Interview, talk, conversation, get on the same page. Uy, baka new person to, Leo. Your heart's hidden secret. Leo, your heart's hidden secret. Peace, balance, harmony, friendship. So, I think maganda naman yung mga nangyayari sa inyo ngayon. Tignan natin, okay? I think this is a new person. Feeling ko bagong person to na dumating sa buhay mo, Leo, and you might be getting to know each other, and feeling ko on your part, nakakaramdam ka ng peace sa person na to, parang happiness or balance, harmony, and maganda yung friendship ninyong dalawa ng person na to. Let's see. Interview might be, yun na nga, getting to know each other. Okay. Leo. So, I think itong nakikita ko sa card is may mga pinagdaanan ka sa buhay mo, not with this person but with the present situation or relationship na kung saan umalis ka. You surrender and just walk away because of naipit sa sitwasyon. Could be ang person na yon nagmahal ng iba, nagkaroon ng iba, naipit sa sitwasyon. So, you just surrender the fight and just walk away. Lumabo yung sitwasyon ninyo and na-juggled or nagkaroon ng unsureness yung relationship. But you did love this person actually. Nangarap ka din nakasama itong person na to. So, hindi ito yung bago. Itong bago na to is like someone na nakilala mo bago lang. So, of course, someone na nakilala mo. And I think you are just friends pa lang kayo nito. But, parang nag-umpisa na kayo na parang kinikilala yung isa't isa. So, may friendship na, may balance na harmony. Pero para sa'yo, still friendship pa lang to. Pero sa person mo, parang nag-umpisa na siya nahuhulog sa'yo. Bakit sa'yo friendship pa lang? Because of may mga pinagdaanan ka nga na I think para sa'yo, hindi pa madali na kumaga pumasok sa bagong relasyon because of what happened sa'yo before. So, pero hindi na kayo nag-uusap nung ex na yun. So, let's see what about this new person.
Masaya siya pagkasama ka. So, honestly, itong person na to is not even sure din sa inyong dalawa. Kasi I think itong person na to, alam niya yung history, alam niya yung past mo, alam niya yung nangyari sa'yo. So, parang para sa kanya, may plano siya talaga na ligawan ka. Pero hindi siya sure about that because of baka nga magkakabalikan pa kayo ng past mo. Kasi baka tumagal kayo nung past niya. Baka sa pag-uusap, sa pag-i-interview ka niyan, getting to know each other, nalaman mo to. Siguro sinabi, nalaman niya to. Siguro sinabi mo to sa kanya na nagkaroon ako ng ganito, relasyon, and ito yung nangyari sa amin. So, dumating sa point na parang napaisip siya na baka kung babalik pa yun, baka tatanggapin niya pa to or something. So, hindi siya sure, pero happy siya pagkasama ka. Nahuhulog na actually siya sa'yo. Nahulog na siya sa'yo. To hindi niya lang pa siguro to pinapakita sa'yo. Kasi parang hindi man siya sure kung malalaman mo to, baka masasaktan lang din siya or something. So, pero happy siya pagkasama ka. So, let's see. Ano ba yung nararamdaman nitong person na to? Tong new person na to para sa'yo? Nararamdaman ng new person para sa'yo. Sobrang attracted siya sa'yo. Nakikita niya kasi siguro sa'yo yung pagiging independent mo, pagiging parang lakas ng loob mo, parang pagiging sobrang confident mo. Because you are the Leo, of course, you are someone talaga na very active, very talented, very friendly, family-oriented person. So, nakita niya yun sa'yo, very friendly in a way. So, yun yung naramdaman niya sa'yo, yun yung nagustuhan niya. Alam mo, he or she wanted to decide talaga na ligawan ka. Kaya nga ini-interview ka nito or he or she is getting to know you more because of interested talaga siya sa'yo. Yung mga pinagdadaanan mo dito about sa past or previous relationship mo, alam niya din yun. Kumbaga ramdam niya na mabigat pa yung mga pinagdadaanan mo. Alam niya na medyo, siguro hindi ka pa ganun ka nakamove. Kakabukas ka lang. So, hindi ka pa ganun ka nakamove on. So, pero this person is very attracted on you. Nagagandahan siya sa'yo in a way. Siguro hindi lang pa niya sinasabi to sa'yo. It's more on hindi pa niya ina-obvious to. Kasi nasa point pa talaga na friendship yung nararamdaman. Pero happy siya with you. So, wala pa siyang ina-obvious na may nararamdaman siya sa'yo. But this person is, kung mapapansin mo to, kung naka-resonate ka dito, itong person that is always there for you. So, ano yung nararamdaman mo naman sa person na to? Ano yung nararamdaman mo sa kanya? So, you might be dealing with Gemini or Virgo or Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung feeling mo sa kanya? Leo. Hindi ka sure. Hindi ka sure sa nararamdaman mo para sa kanya kasi alam mo naman na may parang somehow minsan siguro nagpapahiwatig to siya na parang may gusto siya sa'yo or something. Yung care niya, nararamdaman mo yun, napapansin mo yun. So, even though friends kayo, syempre nararamdaman mo din yung may something, may feelings, diba? Ramdam mo yun sa kanya. Kaya lang ikaw hindi ka sure about this because of that past person na involved sa'yo recently, yung ex mo. Medyo sa point ka pa siguro na inaayos mo pa yung sarili mo. Parang nasa point ka pa siguro na parang
ayaw mo munang parang matali sa sitwasyon again, and baka masaktan ka na naman, or sabihin natin na somehow iniisip mo pa yung past, siguro minamahal mo pa rin siya kahit papaano, kahit sa mga nangyari, sa mga ginawa niya sa'yo. So there is a possibility na hindi ka pa sure sa itong bagong person na to. Though na-appreciate mo naman siya, na-appreciate mo tong person na to, pero parang more on kasi focus ka pa kasi sa pinagdadaanan mo. Kumbaga, kung sa love life pa, focus ka pa sa mga pain na nararamdaman mo doon sa ex mo. Siguro kaya nga nagigets niya to, alam niya to, kasi kinikwento mo din to sa kanya. Kaya nga siya even, hindi siya sure na sasabihin niya na sa'yo yung nararamdaman niya dahil sa mga kwento mo sa kanya na medyo napapansin niya o nararamdaman niya na parang apektado ka pa sa breakup ninyo ng ex mo. So, kaya nandyan lang pa siya hanggang friends pa lang talaga. Though happy siya na kasama ka, pero hindi pa siya, sa ngayon, hindi pa niya sinasabi, nilalahad yung nararamdaman niya. So, titignan natin this month of September or in the near future kung ano yung pwedeng mangyari. Okay? Oops. Let's see. Patawad, nagsinungaling ako sa'yo. So, hindi natin alam kung ano to. Bigla na lang siyang ganito yung nangyari. Bigla na lang nag-drop. So, possible situation this month of September. Oh, recalling. Umuulan. Recalling, reminiscing, memories returning. Let's see. Your heart's hidden secret this month of September or in the near future. Family, parenthood, pregnancy. So, let's see. Parang naano ako dito na-intrigue ako. Patawad, nagsinungaling ako sa'yo. So, let's see. Ano ba ang pwedeng mangyari this month of September, Leo? Okay. So, feeling ko itong pagpatawad na nagsinungaling ako sa'yo, itong person na to might be in the near future or this month of September, magko-confess na talaga to siya ng nararamdaman niya sa'yo. Kasi mahuhulog talaga to siya sa'yo ng tuluyan. Kaya pala dito pa lang is unsure na siya. Dahil sa mga kwento mo, sa mga pinagdadaanan mo, kaya hindi siya sure na magpatuloy talaga. Hindi siya sure, parang hindi siya sure kung ilalahad niya yung nararamdaman niya. Do happy siya kasama ka. Kasi nga, siguro feeling ko, kung ilalahad niya to, meron ka kasi dito tinatago sa kanya. May hindi ka alam about sa person na to. Ito sa new person na to. So, itong new person na to kasi is parang married ata to siya.
or may commitment to siya na hindi niya sinabi sa'yo. So, nag-confess talaga to siya ng love sa'yo. Kasi siguro hindi niya kaya na yung nararamdaman niya, sinabi niya siguro sa'yo. So, ang problem dito is dumating sa point na ito, kasi nga patawad nagsinungaling ako, feeling ko nagkaroon din siguro to sa'yo ng clarity about him, because might be you did some research, could be nag-gather ka ng informations, idea, na tignan ko nga itong person na to, itong new person na to, interested naman siya sa akin, check ko muna kung may sabit pa to or something like that. So parang you give time and effort, naglakas loob ka na to gather information, truth about this person, and nagkaroon sa'yo ng clarity na might be this person might be married or committed. So ito na yung recalling from the past, reminiscing, memories returning. So patawad, siguro dito siya sa point na hingi siya sa'yo ng tawad dahil sa nagkamali siya, nagsinungaling siya sa'yo about sa katotohanan na tungkol sa kanya, at nag-confess siya sa'yo ng love nang hindi niya sinabi sa'yo yung totoo, yung nararamdaman niya. So parang gumulo to sa isipan mo ngayon na nag-continue na yung friendship niyo. Hindi ko lang alam kung sinagot mo ba tong person na to. Kasi dito naman sa point na to, on your part, might be itong pregnancy na to, baka hindi to sa'yo, okay? Or baka as a point na on your part is, kasi may mga recalling here, reminiscing from the past, siguro yung ex mo, yung hindi ka nakapag-move on, is baka mayroong kayong baby nito, may anak siguro kayo, may mga pinagdaanan din kayo noon. So na-remember mo lahat, kaya hindi ka pa ganun ka naka-move on. So ngayon, feeling ko naman hindi mo naman siguro sinagot itong person na to. Nag-confess lang siya sa'yo, and ikaw naman is siguro na-intrigue ka. Tingnan natin kung totoo ba talaga to or ano. So nag-search ka, nag-gather ka ng information, then nalaman mo na ay meron pala siyang someone. So if ever pala na sasagutin mo siya, mapapagod ka lang sa kakaantay because of merong someone na hahadlang, if ever man. So parang para sa'yo, much better na lang na mag-move forward na lang ako. It's better na lang na mag-focus na lang ako sa sarili ko, sa growth ko, sa buhay ko. And I think you did cut off the cycle. You did cut off the friendship or the cycle kasi hindi mo din na-appreciate na alam niya naman yung pinagdaanan mo. Alam niya siguro na anong mga pain na pinagdaanan mo. And nagpatuloy pa din siya na ligawan ka, na alam niya na pwedeng lulukuhin ka lang din niya. Kung malalaman mo yung totoo, pwedeng masasaktan ka lang din niya. What if kung nahulog ka din? What if kung sinagot mo din siya? So what if kung nahulog ka sa kanya, di ba mas masasaktan ka ulit? So parang naging smart ka lang dito, Leo, na to gather the information, to gather the truth about this new person na muna bago mo siya sinagot. Kasi hindi ko talaga nakita dito na sinagot mo siya. Feeling ko dito, nagkaroon lang to ng clarity sa'yo. Nalaman mo. Kaya nga siya humihingi ng tawad sa'yo. So, para sa'yo, Leo, hindi mo na, siguro okay, pero hindi na tayo pwede maging close in a way. So, parang ayusin mo na lang yung past mo. Ayusin mo na lang yung marriage mo, could be.
And i-cut off na lang natin tong friendship na to. So, yun. So, that's it, Leo. That is my reading for you. Thank you and God bless.